أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong lahat. At magandang araw po sa aking mga kababayan. At ngayong araw po ang paksa natin ay napakahalagang paksa po sa lahat ng ating mga kababayan na naghanap ng katotohanan o kaya ay interesado na malaman ang turo ng Islam o kaya kung ano ang tunay na kaligtasan. So, ang ating paksa na pag-usapan ay ito ano ang tunay na kaligtasan. Ano ang tunay na kaligtasan? Siyempre, lahat po tayo ay naghahanap ng katotohanan, naghahanap kung ano ang tunay na kaligtasan. At dito po sa paksa na ito, para po sa mga kababayan natin na sila po ay naghahangad ng katotohanan, ay malalaman po natin kung ano ba ang tunay na kaligtasan. Sa Quran po, dahil pag-aaralan po natin dito kung ano ba talaga ang turo ng Quran sa kaligtasan at turo ng Biblia sa kaligtasan. Dito, pinakauna ay sa banal na Quran o sa Islam ay itinuturo na ang kaligtasan ay ang pagkilala mo, pagsamba mo sa nag-iisang tagapaglikha at paggawa mo ng kabutihan. Kaya nga sinabi ni Allah sa banal na Quran, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan, yukaffir anhu sayi'ati wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dito sa surah At-Taghabun 9 at sa ibang mga talata sa Quran na sinabi na sino man ang sumampalataya, kumilala sa nag-iisang Diyos at pagkatapos ay gumawa ng kabutihan, ay siya ipatatawarin sa kanyang mga nagawang mga pagkakasala at siya ipapasukin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa Quran po, ang turo ng Quran ay ang turo ng lahat ng mga propeta. Ang turo ng Quran, ang turo ng Islam, ay ito ang turo ng lahat ng propeta na ito ang pagkilala sa nag-iisang tagapaglikha. Sambahin mo lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Na ito ang turo ng lahat ng propeta mula kay Propeta Adam a.s., Propeta Abraham, Propeta Noah, Propeta Moses, Propeta Isa a.s., Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw po yan sa mga talata sa Quran. Kung pagbabasehan po natin ang Biblia, ay dalawa po. Dalawa ang nabanggit na turo patungkol sa tinatawag na kaligtasan sa Biblia. Ito po ang aral ni Jesus at ito po ang aral ni Pablo. Ang aral ni Jesus ay aral po ng Islam, na ito po ang pagkilala sa nag-iisang tagapaglikha. Yan po dahil siya ay dakilang propeta sa Islam. So dahil makikita natin sa John 73, sinabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ito ang paraiso. Ibig sabihin, kung gusto mo na makapasok ng paraiso, ito yung gagawin mo. Sabi niya, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ibig sabihin, ay kilalanin mo ang Diyos na nag-iisa na tunay at siyang yung sinugo sa makatwidbagay si Hesus Kristo. At ibig sabihin, kilalanin mo si Jesus alaihissalam bilang isang sugo. Sa John 73, malinaw ang aral ni Jesus na ito ang pagsamba, pagkilala sa nag-iisang tagapaglikha at kilalanin si Jesus bilang isang dakilang propeta ng nag-iisang tagapaglikha. Ganon din sinabi niya sa Marcos 12:29 na sumagot si Jesus, ang Pangulo, pinakamahalagang aral. Pag sinabi Pangulo, pinakamahalagang aral. Sabi dito, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibig sabihin, ang pinakamahalagang aral, pinakamahalagang utos na dala ni Jesus alaihissalam ay ang kilalanin mo ang Diyos na nag-iisa. So malinaw po sa mga aral ni Jesus, maging sa Quran, maging sa Biblia, na ang tunay na kaligtasan ay kilalanin mo ang nag-iisang Diyos at kilalanin mo si Jesus bilang isang kanyang sugo. Okay, tulad ng sinabi natin, meron pong dalawang aral sa Biblia, sa kaligtasan. At ang una rito ay ang aral ni Jesus, na ito ang tinatawag na pagkilala sa nag-iisang Diyos. Pangalawa ay ang aral ni Pablo. At si Pablo, ang aral naman ni Pablo ay kabaliktaran ng turo ni Jesus. Ang aral ni Pablo sa unang Korinto 15:3-4 na kanyang sinabi, si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. So dito, ang kaligtasan, ang sinasabi dito, sabi pa sa Hebreo 9:22, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So dito, sinasabi ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Which is, itong sinasabi ni Pablo ay nag-iisa lang siya rito.
Hindi ito sinabi ni Jesus, hindi ito sinabi ng kanyang mga disipulo. Ito ay si Pablo lamang na nag-angking propeta pagkaraan nang si Jesus ay itinaas sa langit. Kaya makikita natin, ang kanyang mga disipulo ni Jesus alayhis salam ay wala silang mga aral patungkol sa tinatawag na sinasabi ni Pablo. Okay, malinaw po yan. Ang aral ng Islam, pagkilala sa nag-iisang tagapaglikha. Ang aral ni Jesus ay pagkilala sa nag-iisang tagapaglikha. At aral ni Pablo ay ito po ay taliwas sa turo ni Jesus na sinasabi niya na ang dugo o kamatayan ni Jesus. Ngayon, yung tinatawag naman ng kasalanan na sinasabi ni Pablo na ito, na ang ating ama na si Propeta Adam alayhis salam ay sila nagkasala at hindi sila pinatawad ng Diyos hanggang sa kinailangan na mamatay ang anak ng Panginoon. Ito sa paniniwala ng mga Kristiyano. No? At pagkatapos ay ito yung tinatawag na kinakailangan mamatay si Jesus at ang kanyang dugo ang siyang kaligtasan. Okay. Ano bang aral ng Islam patungkol sa manang kasalanan? Ang manang kasalanan sa Islam ay ito ay tinatawag na hindi katanggap-tanggap at ito ay walang katuruan sa Islam. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, wala taziru wazratun wizra ukhra. Hindi magiging pasanin o kasalanan ng iba ang kasalanan ng iba. Malinaw po 'yan. Ang Diyos ay makatarungan po. Hindi pwede at hindi maaari. Ang kasalanan ng tatay ay aakuhin ng tatay na siya magbabayad yung tinatawag na anak. O kaya ang kasalanan ng anak ang magbabayad ay ang magulang. So wala pong sa turo sa Quran yan. Yan po ay wala sa katuruan ng Islam. At sa Quran po ay pinatawad po ng Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhis salam at ang kanyang asawa na si Hawa. Okay. Ano ba ang katuruan dito? Ano ba ang katuruan sa tinatawag naman ng kasalanan na sinasabi ni Pablo? Si Pablo ang nagsabi na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan, para pagbayaran niya ang kasalanan ng mga tao. Kaya ang kanyang dugo ang siyang kaligtasan. So dito, makikita natin na nag-iisa lang dito si Pablo. Sama ng kasalanan na ito. Bakit? Dahil ang mga propeta sa Biblia, si Jesus, ang kanyang mga disipulo, ay wala po silang alam, wala po silang aral na patungkol sa tinatawag naman ng kasalanan. Kaya makikita natin halimbawa si Propeta Moses. Sa Deuteronomy 24:16, sinabi niya na hindi papatayin ang mga magulang dahil sa anak, ni ang anak na ay papatayin dahil sa kanyang mga magulang. So hindi pwede na paparusahan ng anak dahil sa magulang o kaya ang magulang ay paparusahan dahil sa anak. So yan ay malinaw na turo ng mga propeta. Ganon din si Propeta Ezekiel na kanyang sinabi sa Ezekiel 18:20, ang kaluluha na nagkasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. So hindi pwede na ang kasalanan ng ama ay magiging kasalanan ng anak o kaya ay kabaliktaran. Dahil ito ay hindi makatarungan. Gayon din si Jesus, malinaw ang sinasabi ni Jesus sa mga katuruan sa Biblia. Sabi niya sa Mateo 12:36-37, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabulang salitang sinabi niya, pawalang sala ka, paparusahan ka, batay sa iyong salita. So malinaw dito, na ang paparusahan ay yung tao na gumawa ng kasalanan, hindi ang ibang tao. At alam niyo ba, na itong manang kasalanan na sinasabi ni Pablo ay hindi nabanggit ni Propeta Jesus alayhis salam ni isang beses sa Biblia. O ganun din ang kanyang mga disipulo. Ito ay binago lamang na aral ni Pablo. Kaya ito ang dahilan ng pagkaligaw ng mga tagasunod, ng mga tunay na mga tagasunod ni Jesus alayhis salam. Sabi pa dito sa Mateo 16, sa panahon iyo'y gagantipalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Kayo gagantipalaan, kayo paparusahan, batay sa iyong ginawa. Okay. At marami pa na mga talata na sinasabi ni Jesus na ang magbabayad ng tao sa kanyang kasalanan ay siya at hindi ang ibang tao. At wala siyang nabanggit ni isang mga talata, maging kanyang mga disipulo patungkol sa mga bagay nito. Maging ang mga naunang mga propeta ay wala silang sinabi na ganitong aral. Bagkus ang kanilang sinasabi ay ang kasalanan ng tao ay siya ang magbabayad. Malinaw po yan. Okay. Kung makikita po natin na sinasabi ni Pablo na si Jesus ay namatay, napako sa krus, namatay, dahil para pagbayaran ng kasalanan ng mga tao. Ang paniniwala ng Islam ay si Jesus ay niligtas po siya ng Diyos. Ito po ay sa Surah An-Nisa 157. Siya po itinaas sa langit at niligtas siya. At yan po ay malinaw. Makikita natin halimbawa sa
sa Hebrew 5:7. Sa Hebrew 5:7 na malinaw po yung kalagayan dito ni Jesus na siya ay hindi namatay at hindi napako sa krus. Kasi kung sasabihin natin, kabaliktaran itong mga talata, mga bersikulo sa Biblia. Kasi malinaw to na siya sa araw ng kanyang mga laman ay nagandog ng mga panalangin, ng mga daing na sumisigaw ng malakas. Ano mo dito? Nagandog ng panalangin. So, ibig sabihin dito ay si Jesus ay wala siyang kakayahan. Wala siyang kapangyarihan dahil siya ay humihingi ng tulong. Nagandog ng mga panalangin, mga panalangin, mga daing na sumisigaw ng malakas. Lumuluha doon sa may kapangyarihan. So, ibig sabihin, alam niya na ang Diyos ang may makapangyarihan kasi ay lumuha, humingi ng tulong sa makapangyarihan. At ako nung kanyang panalangin, na makapagligtas sa kanya sa kamatayan, tanda ayaw niyang mamatay. Sabi dito, at siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. So dito, Hebrew 5:7, na malinaw po ang kalagayan dito ni Jesus, na siya ay hindi namatay, hindi napako sa krus. Wala po ang sinasabi ni Pablo na siya ay namatay at napako sa krus para pagbayaran ang kasalanan ng mga tao. Ito po ay nag-iisang aral lamang, nag-iisa lamang dito si Pablo sa aral na ito. Ito po ay wala sa katuruan ng mga propeta, wala sa katuruan ni Jesus, wala sa katuruan ng kanyang mga disipulo. Okay, kung makikita po natin na si Jesus alayhis salam ay napakarami pong talata na makikita natin na hangad ni Jesus ang kaligtasan. Bakit? Kasi ipinipilit nila na si Jesus ay namatay para sa kasalanan ng mga tao. Samantalang si Jesus hindi niya alam ang aral na ito na sinasabi ni Pablo. At si Jesus ayaw niyang mamatay. Ayaw niyang mamatay. Pero bakit ipinipilit ito ng mga tao? Halimbawa, sabi na dito, sa Mateo 27:46, sabi dito, sumigaw si Jesus na kanyang sinabi, Ele, lama sabaktani. Yung nakaganito siya sa araw ng mga patay o ano pang iba pang mga mahal na araw, ano pa man, na mga sinasabi nila sa mga Kristiyano, na kung saan ay makikita natin na Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? So dito, ang bersikulo na ito ay tanda na ayaw mamatay ni Jesus. Ayaw mamatay ni Jesus. Kasi dapat sana magpasalamat siya . Kasi siya ang dahilan ng kaligtasan ng mga tao. Ang dugo niya kaligtasan ng mga tao. Pero hindi . Kabaliktaran ito na sinasabi ni Pablo. Dahil ayaw niyang mamatay. Kaya sa ibang mga talata, sa John 12:27, at sinabi ito at sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa. Nanghihina. Kaya anong ginawa niya? Siya ay at lumakad siya, dako pa ron, nagpatira pa, tulad ng ginagawa ng mga Muslim, nagpatira pa sa lupa, at idinalangin, siya ay nanalangin, na kung maaari ay ilayo mo sa akin ang sarong ito, yung pagsubok na ito. Ilayo mo sa akin ang pagsubok na ito. Ano pagsubok na yung kamatayan? Ayaw niyang mamatay. Ganon din sa John 12:27. Ang kanyang sinabi, ngayon nagugulumihanan ng aking kaluluha. At ano sa kanyang sinabi? Sabi niya, Ama, iligtas mo ako sa sarong ito. Diyos ko, iligtas mo ako sa sarong ito. So, ayaw po niyang mamatay. At napakarami pa mga talata, halos hindi mabilang ang mga talata na siya ay nanalangin, nagpatira pa, humingi ng tulong, umiyak, yung kanyang mga luha ay parang patak ng dugo, sumisigaw siya, Diyos ko, iligtas mo ako. Ang napakalaking tanda po na si Jesus ay ayaw niyang mamatay. Okay, tanda po yan na hindi totoo ang sinasabi ni Pablo. Okay, sabi pa dito, pero ang pinakaano natin dito ay yung sa Hebrew 5:7 na kanyang sinabi. Ulitin natin yung Hebrew 5:7. Dahil sa Lucas 22:44 ay nabanggit rin dito na siya ay lalong nang lumo at nanalangin siya ng lalong maningas, matindi ang kanyang panalangin. Sa Hebrew 5:7, kanyang sinabi na siya sa araw ng kanyang mga laman, nagandog na mga panalangin. Panalangin siya. Mga daing na sumisigaw at lumuluha. Hindi ka luluha kung hindi ka talaga nangangailangan. At tanda ito na siya isang propeta at hindi siya Diyos. Sa makapangyarihan, ibig sabihin may makapangyarihan sa kanya. At anong panalangin niya? Makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Ang kanyang specific ang kanyang panalangin, iligtas mo ako sa kamatayan na ito. Ayaw niyang mamatay. At pagkatapos sinabi, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. So dininig ang kanyang panalangin.
Napakalaking tanda ito na si Jesus ay hindi siya namatay, kaya siya iniligtas ng Diyos at itinaas sa langit. Ito ay marami pa na mga tanda. Pero dito ay kabilang sa mga napakalinaw na mga katibayan dito ay si Jesus ay malinaw na ayaw niyang mamatay. Hindi niya alam ang sinasabi ni Pablo. Ang turo ni Jesus, ang pinakamalaking turo ni Jesus na kanyang dala ay ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Okay. Isa po sa mga sinabi ni Jesus na mahalagang turo ni Jesus, katulad ng nabanggit sa Marcos 12:29, sabi dito ay sumagot si Jesus, ang Pangulo, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Ano pang sinabi niya? Sa John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, paraiso, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa bukat bagay si Jesucristo. Ano pang kanyang sinabi? Sa Mateo 22:36, Guro, alin ba ang dakilang utos na kautusan? At kanyang sinabi, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso. Mahalin mong Diyos. Wala siyang sinabi. Kaya nga, isa sa pinaka-challenge dito ay makikita natin na si Jesus ay ayaw niya mamatay. Ganon din na walang nabanggit si Jesus at ang kanyang mga disipulo at ang mga dakilang mga propeta patungkol sa sinasabi ni Pablo na manang kasalanan o kaya ay ang kaligtasan ay sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Malinaw po ang turo ng Quran na ito ang pagsamba, pagkilala sa nag-iisang tagapaglikha. Ito ang turo ng lahat ng propeta. Kaya nag-iisa po ang lahat ng propeta sa mensaheng ito. Lahat ng propeta. Kaya makikita natin na si Jesus sa mga talata sa Biblia, ang kanyang aral ay aral na buong buo na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Ganon din ang kanyang mga disipulo. Ganon din na ito ang dalang aral ng Islam. Dahil ito ang tinatawag na mensahe ng lahat ng propeta. Kaya malinaw po ang aral na ito at ito ang tunay na kaligtasan. Ito po ang tunay na kaligtasan, ang pagkilala sa nag-iisang tagapaglikha. Yan po ang makikita natin na aral ng Islam. Aral ni Jesus at aral ng lahat ng propeta. At ang sinasabi ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng dugo ni Jesus, siya po ang nag-iisang may aral at nagbago ng aral ni Jesus. Dahil yan po ay hindi aral ng mga propeta, hindi aral ni Jesus at mas lalong hindi aral ng kanyang mga disipulo. Ito po ay aral na nag-isa lamang dito si Pablo, na si Pablo ay kilala po na isang Hudyo na dating sumisira, kumakalaban sa mga tagasunod ni Jesus at biglang nag-angkin na siya ay propeta ni Jesus at hindi siya kasama sa mga disipulo ni Jesus. Kaya malinaw po kung gusto natin ng katotohanan, kung naghahangad tayo ng katotohanan, malinaw po ang katotohanan, ang turo ng lahat ng propeta. Logic lamang po, ito ang pagkilala, pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Yan po ang mensahe ng lahat ng propeta. Mula kay Propeta Adam a.s., Propeta Noah, Propeta Abraham, Propeta Solomon, Propeta David, Propeta Moses, Propeta Aaron, Propeta Isa, Jesus a.s. at Propeta Muhammad s.a.w. Kaya kung gusto natin ng kaligtasan, dito tayo sa malinaw na mensahe ng mga propeta na ito ang pagkilala, pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Now po ay nakatulong sa atin ang maikling paksa na ito. Ito pa ay napakahalaga po sa lahat po ng ating mga kababayan na sila ay naghahanap ng katotohanan, hinahanap nila kung ano ang tunay na kaligtasan. Ito na po ang hinihintay nyo na kaligtasan. Ito ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah na nag-iisang tagapaglikha at pagsaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. Ganon din si Jesus a.s. ay dakilang propeta na kanya ring isinugo. Yan po ang turo ng Islam. Nawa po ay naging malinaw ito sa inyo at nakatulong ito sa inyo. Maraming salamat po. Ako'y muling bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aking mga kababayan ay magandang araw po sa inyo lahat.